hindi pala last week. Last week, ah, ang narinig kong feedback ay mahirap na intindihin yung ating last passage. So, yun po yung ating last passage. So, balikan po natin na yung Romans chapter 7, verse 21. So, ito na lang po yung parang summary ng last time na ating pinag-aralan. So, I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. So, last week po, di ba pa parang si Paul, nagkakasala, pero hindi niya gustong magkasala, pero gusto niya gumawa ng mabuti, pero hindi niya magawa. Yung ganun po, may tawag dyan, struggle na nangyayari sa buhay niya. So, ang pinag-aralan po natin doon ay ayon sa paniniwala na ito si Paul sa kanyang buhay Kristiyano. Kasi nga po na nabanggit natin no ating pag-aaral na merong tatlong interpretasyon ng passage at yung isa lang po yung kinuha natin kasi yun yung para sa akin ay nagme-make sense kasama din po ng mga ibang kapatiran dito sa Aldana yun po yung kanilang pagkakaintindi. So yun din po yung pagkakaintindi na nagme-make sense sa pagbabasa mo ng dire-diretso lang sa ating pasahe na ito ay si Paul na sa buhay Kristiyano kahit minsan alam niya yung tama, gusto niyang gawin, pero merong kumukontra sa loob niya or merong tendency yung katawan na gumawa ng salanan, halip na kabutihan. So, sinasabi dito ni Paul sa verse 21 ng chapter 7, so I find it to be a law. So, mayroong law, mayroong prinsipyo, merong tendency yung ating flesh na kung gusto niyang gumawa ng mabuti, that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God. So, I delight, gusto ni Paul ang law of God. Si Paul at tayo mga Kristiyano ay nalulugod sa batas ng Diyos, sa ating inner being, sa ating katauhan, sa yung tunay na pagkatao natin kay Kristo. But I see in my members another law waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. So yun po yung nahirap nung last time no na meron tayong tendency na gumawa ng kasalanan kasi nandito pa tayo sa ating katawang lupa. Yun po yung minsan hindi natin maintindihan kasi pagka maayos tayo, pag focus ang ating pag-iisip, pag walang masyadong overwhelming na problema nangyari, gusto natin magawa pero hindi nangyari sa buhay no hindi tayo nabubuhay ng walang problema at nakafocus lang tayo sa paggawa ng mabuti. So, ang buhay Kristiyano ay paggawa ng mabuti kahit sa anong sitwasyon ng buhay, kahit sa mas mahirap at pinakamahirap. Tayo pa rin po ay nagpapatuloy na gumawa ng mabuti. Pero minsan po tayo ay nalilingat at tayo ay nagkakasala. At tayo po ay nako-confuse katulad ni Paul na bakit ko ginawa yun? Alam ko namang mali yun, bakit ko ginawa yun? So, merong prinsipyo na 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 gumagana sa ating katawang lupa na gusto ng kasalanan. Kahit alam na ng ating isip at ng ating puso na mali ito, laban ito sa Diyos, makakasakit ito sa aking sarili, makakasakit ito sa aking kapwa, makakasakit ito sa kalooban na Diyos. Kasi po, ang isang Kristiyano ay may relasyon na kay Jesus. Tayo po ay nasa pamilya na ng Diyos. So tayo po ay na kay Kristo na. So ganun po kayaman ng ating relasyon sa Diyos na maraming bagay tayong pwedeng kaya at maaaring intindihin habang lumalago tayo sa ating buhay Kristiyano. So mayroon po itong struggle na nangyayari sa isang Kristiyano. Yung pag-iwan niya sa kasalanan. So ano solusyon? Ang solusyon is hindi yung batas. Kasi yung batas, gawin mo natin yung batas para makalapit sa Diyos. So nakita niyo po yung motive, gawin yung batas, yung mabubuting gawa ayon sa batas para makalapit sa Diyos. Hindi na po yung totoo sa isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano po ay niligtas na ng Diyos
at sila ay mga tao na ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos, sila ay nasa pamilya ng Diyos, kaya nila sinusunod ang batas. So hindi na yung batas yung hagdan mo patungo sa Diyos. Nasa Diyos ka na, kaya binigyan ka na ng capacity na gumawa ng mabuti at ng willingness, ng heart na gustong gumawa ng mabuti. So, katulad natin, si Paul ay nagrereklamo, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Sino ang magre-release sa akin sa kondisyong ito? So yun po yung inaano ni Paul na sino yung magre-release sa akin? Sino yung, yung magre-release sa akin sa kondisyong ito? So hindi si Paul na miserable si Paul, hindi dahil sa nagkakasala siya at nawawala kaligtasan. Hindi ganun. Paul is miserable because the believer just doesn't want to be forgiven. So sa ating estado, na bilang Kristiyano, tayo ay pinatawad. Alam natin may pag-asa tayo pagdating ng araw, pagkatapos ng buhay nito. So ang kagustuhan natin is hindi lamang mapatawad, kundi ang gusto natin, katulad ni Paul, ay the believer wants to be rid of sin, na mawala ang kasalanan. The believer wants to live in a state in which we are free, not only from domination of sin, but from the presence of sin. Di ba po tayo, nung tumanggap tayo kay Kristo, tayo napatawad, napakalaking, parang binunutan ka ng napakalaking tinik sa iyong dibdib. Parang ganun yung expression ng mga Pilipino, no? Pero, makikita pa rin natin, yung kasalanan ng iba, na masasaktan tayo, yung kasalanan natin, na hindi natin sinasadya, nag-struggle tayo, nakaka-apekto pa din sa ibang tao, sa ating sarili. So, may struggle ang binili. Pero, sa verse 25, thanks be to God, through Jesus Christ our Lord. So then, I myself serve the law with my mind, but with my flesh, I serve the law of sin. So, hindi si Paul naghahanap ng excuse. Sinasabi niya lang ang katotohanan na may principle sa ating mga katawan na gusto yung kasalanan. Pero, dahil sa gospel ni Jesus Christ, tayo may kapatawaran, at pag tayo naniwala at sumunod sa Kanya, ay tayo ay may pag-asa. Tayo may kapatawaran, tayo ay may pag-asa na siya lamang ang nagbigay. So, Paul summarizes for us, dun sa ating passage previous week, for us these two great principles. First, mature believers still struggle with sin. So yung mga bago sa pananampalataya nag-struggle with sin, yung mga mature sa pananampalataya nag-struggle pa rin with sin. So yun yung, secondly, the law isn't the answer to that problem. So hindi yung batas ng Diyos ang solusyon sa struggle ng isang Kristiyano with sin. In fact, it is part of the problem. When we are apart from Christ, it is part of the weaponry of sin against. So there must be some other answer. So what is the answer? So ang answer ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ, yung ginawa niya sa krus ay kumpleto. Nung pinatawad yung ating kasalanan, mayroon na tayong relasyon. Hindi na tayo mga tao na laban sa Diyos. Katulad ng mga hindi naniniwala. So, yun po yung in a sense, summary ng previous na ating pag-aaral. Check lang po, ano po nakikita nyo? Hindi naman po yung slide lang po ba nakikita nyo o pati yung blank? Yung slide lang, brother. Okay. Okay, chinecheck ko lang kasi nangyari na eh. So dapat po tayo sa Romans 8 verses 1 to 12. So ito po yung sinasabi nila na isa sa high point ng Book of Romans. So, medyo mahirap yung last passage natin, pero ito, hopefully, tulungan tayo ng Diyos na maintindihan yung mga bagay-bagay. So, verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, wala na po, hindi ko matagal itong maayos, pero there is therefore, sa ngayon, now, wala na pong condemnation. No condemnation
For those, para sa mga who are in Christ Jesus. Sa mga taong na kay Kristo Jesus. So, may yung therefore po, yung mahalaga po yung mga connecting words sa therefore na makikita natin sa Bible kasi ito yung turning point. Ito yung consequence ng mga katotohanan na sinabi sa unahan. So, binasa ko po yung mga binasa at pinakinggan ko yung mga ating ginagalang na theologian ng ating kaibigan. So yung therefore daw po is ikukonekta natin siya sa immediate. This calls back both from what he recently said and everything he has said before chapter 8. So hindi lang po siya connected dito sa latest na sinabi ni Paul, pero pwede po natin siya i-connecta sa buong mga pagtuturo ni Paul simula sa Romans chapter 1. So, kung maalala po natin yung Romans chapter 1, ang pinaka-highlight niya is yung 16 and 17, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. Tapos pagkatapos doon, sinabi ni Paul yung kondisyon ng tao. Ng lahat ng tao na sila ay laban sa Diyos. Tapos, tinakil na rin yung mga Hudyo na dahil kayo, nasa inyo yung batas ng Diyos, pero hindi yung Diyos yung sinasamba nyo, kundi yung batas na gusto niyo gumawa ng mabuti para para may utang ang Diyos sa inyo, para utang ng Diyos sa inyong langit. So, yun din, tinakil niya. So, ang kinonvict ni po lahat. Tapos, ininatag niya na kay Kristo Jesus, meron tayong kaligtasan. Yun nga po yung sunod-sunod na explanation ni Paul na yung sa latest na yung kung yung batas ba ay masama. So, dahil yun hindi, ang problema ng tao is yung kasalanan na pag gumawa siya, tinatry niyang gawin ang batas, hindi niya magawa ng sakto, ng tama, ng nakalulugod sa Diyos. So, therefore, this calls back both from sa lahat ng yun. At anong ang resulta ng lahat ng yun? Pagkatapos na i-convict ni Paul ang lahat ng tao at nilatag niya yung katotohanan ng gospel, there is therefore. Yung therefore leads to now, sa ngayon, no condemnation for those who are in Christ Jesus. So ito po yung sa pinakamagandang bagay na benepisyo natin sa pagtitiwala natin kay Jesus. So sino ba ang nagko-condemn? Hindi po nung mga bata po tayo, sabi niya, ang uso pa ng mga bata tayo, or bata ako, yung comics na alam natin na si Satanas ang mumuno sa impyerno at meron siyang tinidor na malaki. So, hindi po si Satanas ang magko-condemn sa tao, kundi ang magko-condemn sa tao ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, yun po yung at sinasabi ng ating verse na there is therefore now no condemnation. So now, this truth is in effect to a believer in the present. So napaka-powerful po na yung pagkawala ng condemnation natin dahil sa ating paglabag sa batas ng Diyos ay wala ng lahat. Dahil sa ginawa ni Jesus. Hindi po ba napakagandang balita nun? Na kahit anuman gaano kabigat ang ating mga nagawa, alaman ng lahat or tayo lang nakakaalam, lahat ng mga kasalanan yon ay hindi ka nasisingilan ng Diyos, hindi ka niya paparusahan dahil ikaw ay na kay Kristo. So no condemnation. This is the benefit for a believer because of what God has done in Jesus Christ. So ito yung ginawa ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. So kung sa church nga, dumaan kami sa Ephesians 1 na yung Father, siya yung nagplan ng salvation, si Jesus Christ ang nag-redeem ng lahat ng Christian at ang Holy Spirit ang nag-seal ng lahat ng Christian. So, verse 2, for the law of the Spirit of life has set you free
in Christ Jesus from the law of sin and death. So the law of the Spirit of life, the principle that is now applied by the Holy Spirit on the basis of what Jesus has done. The law of the Spirit of life has set you free. So sa verse 1, there is now no condemnation. Bakit? For the law of the Spirit of life has set you free. So nakita natin dito yung mechanism ng ating salvation. For the law of Spirit of life, yung principle o yung kapangyarihan na na-develop gamit ang ginawa ni Jesus. So for the law of the Spirit of life has set you free. Wala ka ng condemnation. Ikaw ay malaya na kay Christ Jesus, kay Kristo Jesus, from the law of sin and death. So, hindi po ito blanco na kalayaan, ano? Yung malaya ka na at wala nang kumahawak sa'yo. Hindi po totoo yun. Hindi po nangyayari yun. Ang sinasabi po dito sa ating verse is that ikaw ay pinalaya na from the law of sin and death. So, inalis ka na sa law of sin and death, yung principle na nasa ilalim tayo. So, law of sin and death, the principle that every man is born in and enslaved since the fall. So, dapat maintindihan po natin yun na tayo ay pinanganak na nasa ilalim na ng law of sin and death. So, minsan po, yung mga bata, tinuturuan sila na kung sino-sino na inosente ang isang bata. Inosente ang tao. Pinanganak na inosente ang tao. Naging makasalanan lang siya nung nagawa niya yung kasalanan. Ang sinasabi po ng Bible ay tayo ay makasalanan. So, ang bata nagkakasala dahil siya ay gustong magkasala. Ang matanda, ganun din po, namumuhay sa kasalanan dahil gusto niya na kasalanan. Pero, nung naniwala kay Jesus, ang mga naniwala kay Jesus, sila ay pinalaya. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. So, pinalaya galing sa law of sin and death patungo sa law of the Spirit of life. So, kumuha po ko ng isang example. Ito po yung Heidelberg Catechism. Heidelberg Catechism. So, question number 1. So, what is your comfort in life and death? Ano nga ba yung, ang Tagalog ng po? Ano nga ba yung, sige sabihin natin kapayapaan na. Ano nga ba yung iyong kapayapaan sa buhay at kamatayan? That I am not my own. So, ito ay isang paniniwala ng isang Kristiyano, that I am not my own, but belong, body and soul, in life and death, to my faithful Savior, Jesus Christ. So, isang Kristiyano ay naniniwala na hindi ako ang nagmamayari ng aking sarili, at ako ay nagmumula, body and soul, katawan at kaluluwa, in life, sa buhay, and in death, kamatayan, to my faithful Savior, sa aking matapat na tagapagligtas na si Jesu Cristo. He has fully paid for all my sins with His precious blood. Binayaran ni Jesus ng puno ang aking fully paid. Binayaran lahat ni Jesus ang aking mga kasalanan sa kanyang dugo, and has set me free from the tyranny of the devil. Pinalaya niya na ako sa pagkakasakop ng demonyo. He also watches over me in such a way that not a hair can fall from my head without the will of my Father in heaven. So tinitingnan ako ni Jesus in such a way na hindi mahuhulog ang isa sa aking buhok na walang permiso ng aking Ama sa langit. In fact, all things must work together for my salvation. So
So yun po maintindihan natin bilang Christian that all things must work together for my salvation. So because I belong to Him, Christ, by His Holy Spirit, assures me of eternal life and makes me full-heartedly willing and ready from now on to live for Him. Dahil ako ay nagmumulak ay pag-aari ni Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu at pinananatili assures me. Sinisigurado na ako ay may buhay na walang hanggan at ginagawa akong buong puso na willing and ready at handa simula ngayon para mamuhay sa Kanya. So, balikan natin yung all things must work together for my salvation. So, makikita po natin dito na Christians, so isipin na lang natin yung mga namatay na nasa piling ng Diyos. Yung mga namatay na Christian. Hindi po ba mas secure sila dahil nandun na sila? So, ang katotohanan po, sinasabi ng iba is, yung security ng mga namatay na nasa presensya na ng Diyos ay hindi iba sa security natin. Tayo din po ay secure. Hindi lang siguro tayo ganon ka-assure dahil sa mga nangyayari sa ating buhay. So minsan, nagkakaroon tayo ng doubt sa ating mga sarili, sa ating pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano, dahil sa mga pinagdadaanan nating pagsubok. Pero, hindi nangangahulugan na wala tayong eternal life. Hindi nangangahulugan na hindi tayo secure. Hindi nangangahulugan na nawawala yung kasiguraduhan, yung assurance natin. So hindi man tayo ganon, hindi natin na-realize yung level ng assurance natin, pero hindi nagbabago yung security natin. Tayo ay secure sa Diyos. So, ito lang, segue lang. Siguro makikita niyo na madalas sa church or sa kung saan mang congregation na laging binabasa itong mga matatandang document na ito, Heidelberg Catechism, yung mga creeds. Ang purpose po nito is, ito yung nagre-remind sa atin ng paniniwala ng isang Christian. So kung makikita niyo po ito, parang iniisip niyo na, itong dokumento na to, okay, pinaniniwala ng Kristiyano, pero ang pinagmulan po ng mga gantong catechism, creed is usually kaguluhan. Sabihin natin, mga controversy, mga pinagdaanan ng mga naniniwala kay Jesus. Yung mga sitwasyon na nagcha-challenge sa atin sa ating pananampalataya. So kaya po ito nakasulat is dahil sa mga controversy sa loob ng church. So kada po makakita kayo, sabihin natin Nicene Creed. Sa Nicene Creed, mayroong controversy. So pag binasa niyo yung church history, malalaman niyo na nung panahon na yon, kaya sinulat ang Nicene Creed ay dahil nandyan merong false teaching na nagsasabing si Jesus ay nilikha ng Diyos Ama. So yun yung lapat. So ganun din po itong mga Heidelberg Catechism. Ito ay yung mga sinulat ng mga thoughtful na Christian para i-express ng maayos yung paniniwala ng simbahan, na ayon sa banal na Biblia, para maintindihan natin sa mas simpleng pamamaraan. So, catechism po is usually, catechism po is ibig sabihin ng question and answer. Question and answer. Ito po yung simpleng paraan ng pagtuturo sa mga Christian noong unang panahon pa, na pag mayroong tanong, mayroong kasagutan. So, simula pagkabata, pinapamemorize. So, yun lang po yung maikling segue. May purpose po yung mga gantong document na pinapabasa sa atin sa church or makikita natin sa aklat. So, yun po yung pinanggalingan ng mga document na ito. So, balik po tayo sa ating passage. So, verse 3, for God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. By sending His own Son
in the likeness of sinful flesh, and for sin, He condemned sin in the flesh. So verse 3, ito po yung ginawa ng Diyos. Ito po yung ginawa ng Diyos. Law weakened by the flesh. So sa ating previous na mga pag-aaral, ako din yata nagturo no, yung law ay mabuti. Yung law ay reflection ng character ng Diyos. Ito yung written or verbal representation kung ano at sino ang Diyos at kung ano ang kanyang katangian, ang kanyang karakteristik. Pero sa isang tao, law is weakened by the flesh. The law that is good cannot make us righteous. Hindi kaya ng law na gawing makatuwiran ang isang tao. Bakit? Because of sin and our sinfulness. Sinful yung ibig sabihin, for God has done what the law weakened by the flesh could not do. So before kay Jesus Christ, sa panahon nila, yung mga nakakaalam ng batas, tinatrato nila ang batas bilang hagdanan. So nasunod ko to, mas banal ako sa'yo, hindi mo nga nasunod to, yung mga ganun tipo. Na yun yung source ng boasting nila. Ang kinalalabasan is utang pa ng Diyos sa kanila ang langit dahil nasunod nila ang 7 out of 10 or 8 out of 10 or 9 out of 10. So yun po yung sinasabi ni Paul na hindi ganun. Hindi makakapagpatuwid ang batas dahil siya ay weakened by the flesh. Pero, for God has done what the law weakened by the flesh could not do. So, paano? By sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin. He condemned sin in the flesh. Nakita niyo po yun? He condemned sin in the flesh. So Jesus in the likeness of sinful flesh, but without sin, is the only man who is righteous. Sa lahat ng namuhay, sa buong history ng sangkatauhan, mayroong nag-iisa lang na makatuwiran. At yun ay si Jesus. So God the Father condemned sin in His Son Jesus who is without sin. So naisip niyo po yun? Ginawaran ng hatol ng Diyos Ama ang kasalanan sa kanyang anak na si Jesus na walang kasalanan. So in verse 4, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Nakita niyo po yun na napakaganda ng ginawa ng Diyos. So kung iisipin po natin, injustice na matatawag kung pinarusahan si Jesus kahit wala siyang kasalanan. So bakit po hindi injustice ang mangyari sa cross? Dahil hindi lamang na pinarusahan ng Ama ang kasalanan kay Jesus, kundi malugod na sinunod ni Jesus na ibinigay niya kanyang sariling buhay sa cross ng Kalbaryo. Di ba po napakagandang balita? Ito po yung matatawag natin the Great Exchange. Ito po yung tinatawag natin kung saan ang hustisya at mercy, the cross is where justice and mercy is. So dito po nagtagpo ang hustisya ng Diyos at ang awa ng Diyos. Nakita po by sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, pero natiling walang kasalanan ko Jesus, He condemned sin in the flesh.
hinatulan ng Diyos ang kasalanan sa katawan ni Jesus. He condemned sin in the flesh. So hindi po joke-joke ang gospel. Ang ating kapatawaran, ang ating buhay na walang hanggan, ang ating pag-asa ay ang katumbas ay ang buhay ni Jesus. So napakabigat po nun at napaka-skandaloso po nun na kahit yung mga nakarinig ng gospel noong unang panahon is na-skandalo sila. Hindi nila matanggap. Kaya marami sa mga makikita nyo po sa Acts na laging napapaaway si Paul dahil ang trato sa mga Kristiyano is yung mga Kristiyano is the men who turned the world upside down. Dahil nga sa pagka-iskandalo ng magandang balita. Na may isang walang kasalanan na pinatay, kaya ka napatawad. Kaya, iskandalo, kahit ngayon, ma-offend yung mga taong hindi nakarinig ng magandang balita at first time nila marinig. Nasasabihin natin may namatay na tao na walang kasalanan para ako ay mapatawad. Hindi po siya hindi po siya magaan sa pandinig. So Jesus in the likeness of sinful flesh, but without sin, the only man who is righteous, God the Father condemned sin in His Son Jesus, who is without sin. So that there would be no condemnation. Walang kaparusahan para sa mga believers. So ang mga believers, yun po yung mga sinners who put their faith in Jesus Christ. Yung mga makasalanan na naglagak ng kanilang pananampalataya kay Jesus. So, naiintindihan naman po natin yung paglalagak ng ating pananampalataya is para po yung upuan na kung saan pinagkakatiwalaan natin yung upuan, nakakayanin yung bigat natin at tayo ay. So yun po yung analogy nun. Pero sa mas malaking scale, na ipinagkakatiwala natin kay Jesus, yung ating kaluluwa, na pinaniniwalaan natin yung kanyang pangako, na pagkatapos ng buhay na ito ay dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, tayo napatawad, tayo ay may benepisyo, tayo ay anak ng Diyos, tayo may relasyon sa Diyos, tayo ay siliado ng banal na Espiritu, at tayo ay matatanggap sa presensya ng Diyos. So yun po yung mabigat at masayang epekto o benepisyo ng magandang balita. So, sa verse 4, may sinasabi niya, righteous requirements of the law might be fulfilled in us. In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. So the death of Jesus took away the death that we deserve. Yung kamatayan po ni Jesus sa katawan ay tinanggal na yung kamatayan na karapat-dapat sa atin dahil tayo ay nagkasala sa batas ng Diyos. So, naintindihan niyo po yun? Hopefully, naintindihan niyo po. In order that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us. So, dapat po, so isipin po natin ito, ang batas po ay batas ng Diyos. Pag binayolate natin ang batas ng Diyos, dahil siya ay Diyos, dahil siya ay makapangyarihan, hindi po pwedeng mabaliwala yung batas. Kung naibaliwala po na nakatakas po tayo sa batas ng Diyos at hindi tayo nagawaran ng kaparusahan sa ating kasalanan, ano po consequence nun? Ang consequence po nun ay hindi na Diyos ang Diyos. Dahil nabaliwala mo yung kanyang batas.
Ang sinasabi po ng verse 4, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. So, ibig sabihin po, yung kamatayan ni Jesus na wala siyang kasalanan at siya ay namatay dahil sa kasalanan. Hindi po sa kasalanan niya, kundi dahil sa kasalanan natin. So, ang pagkamatay ni Jesus is kaparusahan sa kanya dahil sa kasalanan natin. Yung kasalanan natin ay ginawad sa kanyang lupang katawan para hindi na sa atin igawad ang parusang spiritual. So maalala po natin na-define na po natin siguro sa mga past Bible studies natin na ang kamatayang physical is yung pagkamatay ng katawang lupa. Ang kamatayang spiritual ay spiritual death, yun yung estado ng tao. Yun yung estado ng tao. Pero yung eternal death, yung pagkatapos ng buhay nito, yung kamatayan na sinasabi ng Biblia ay yung pagkawalay sa Diyos. So pagkahiwalay sa Diyos. Wala ka sa presensya ng Diyos. Yun yung kamatayang eternal death. Yun yung kasi kinaklaro ko lang dahil may spiritual death. Tayo ay spiritually dead kung hindi pa tayo naniwala kay Jesus. Kaya may tinatawag na born again. Tayo na born again. Born twice, die once. Only physical death. Nasabi yata yun ni Bro Raymond na born twice, die once, or born once, die twice. So ang mga hindi po believer, pinanganak sila ng physical, pero sila ay spiritually dead. At pag namatay sila pa ay makakaranas ng eternal death. Walang hanggang pagkawalay presensya ng Diyos. So naiintindihan po natin great exchange na yung kasalanan natin ay inilagay kay Jesus at pinarusahan ng Diyos Ama para ma-fulfill yung batas ng Diyos. So hindi joke ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay tinupad sa isang Kristiyano at tutuparin sa mga hindi naniwala pagkatapos ng buhay nito. Dahil sila ay mamamatay eternally. Walang hanggang kamatayan. Ihihiwalay sila ng Diyos sa kanyang presensya. Pero, sa mga naniwala, na-fulfill na yung requirement namin sa ginawa ni Jesus sa cross ng Calvary. In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. The purpose of what God did, it is to remove the condemnation of those who walk according to the Spirit. So napakagandang balita po ng ginawa ni Jesus sa cross ng Calvary. Ano po? So verse 5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. So ang verse 5 lang po, sinasabi is, you are who you are. Ikaw ay ikaw. Kung ano ka, yun ka. So, maanap po natin yun. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. So, ano po ba yung, tinignan ko po yung mga synonym ng according. According. So, ang ibang pagkakasabi po ng according is from the point of view of. Sa pananaw na. So, iniisip po ka ng Tagalog na according. For those who live according. Sa ayon. Kung sino para sa mga namumuhay
sang-ayon sa laman. Yung siguro pinaka-sound sa Tagalog, no? So, according, o kaya, for those, para sa mga namumuhay ayon. Mas okay yung ayon. Para sa namumuhay ayon sa laman. So, ang synonym po ng according is from the point of view of. Para sa mga namumuhay sa pananaw ng laman. Or ang isa pang synonym is on the authority of. Para sa mga namumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng laman. Di ba? Napakabigat. Merong authority yung according. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. So, hindi po ba? Minsan may mga taong alipin ng uso. Siguro yun na lang pinakamagandang analogy, no? Nung una, nung bago pa lang yung cellphone, medyo matagal bago magkaroon ng bagong model, di ba? So, kaya kada labas ng cellphone, may bago. Pero ngayon yung mga pinakasikat na lang yung sinusubaybayan. So, kung ang isip mo is lagi kang dapat updated or nasa uso, hindi ka papahuli sa mga pinakabagong cellphone. At nagre-reflect yung ganitong pag-iisip kung ano yung pamumuhay kung sa naayon kung ano yung pamumuhay na meron ka. Kung ano yung pananaw na meron ka. Kung ano yung landas na nilalakaran. Di ba? Living according to what? Living according to the flesh. So, kung nag-live ka according to the flesh, siniset mo yung, or nasiset mo yung, intentionally mo, unintentionally, nasiset mo yung minds mo sa mga bagay na makalaman. Fleshly. But those who live according to the Spirit, according from the point of view of, on the authority of the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. Kaya minsan po, mahirap pakipag-usap sa hindi naniniwala. Kasi hindi kayo magkatangko ng iniisip. So para sa atin, alam natin kung paano sila mag-isip, pero hindi nila maintindihan kung bakit natin ginagawa yung ginagawa natin, hindi nila maintindihan kung bakit natin iniisip yung mga iniisip natin, na nalalaman nila, at hindi rin po nila naiintindihan yung pag-asa natin. Pero tayo, na naunawaan natin sila, at dala na natin ng magandang balita, dala din po natin yung pag-unawa, nakatagpuin sila kung nasaan sila. Para ma-share yung magandang balita. Dahil po, sa katotohanan ito, na for those who live according to the flesh, set their mind on the things of the flesh. Alam natin yung pag-iisip ng mga, hindi natin alam lahat, naintindihan natin yung mga pag-iisip na hindi naniniwala dahil minsan, sa isang panahon, ganun din po tayo mag-isip. Ang gusto po natin ay bahagi sa kanilang magandang balita para mamuhay sila according to the Spirit. Pag dumating ang panahon na naintindihan nilang ginawa ni Jesus, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sila na ay makakapamuhay according from the point of view of, on the authority of the Spirit, to set their minds on the things of the Spirit. Verse 6, for to set the mind on the flesh is death. But to set on the mind of the Spirit is life and peace. So sa verse 6 po, makikita po natin yung patutunguhan, yung destination, the end result of the two paths that are opposite. So yung fleshly things lead to death, and the Spirit leads to life and
peace. So makikita po natin yun sa buhay ngayon. Di ba? Makikita po natin from mayayaman, nahihirap, yung mga bagay na nilalaanan nila ng kanilang pag-asa ay yung mga nakikita. Yung mga nakikita at naiintindihan. Ayaw nila sa pangako ng Diyos dahil hindi nila ito nakikita. Diba? Prevalent pa, uso po yung gano'n na I only believe, I will believe it if I see it. Na paniniwalaan ko lang pag nakikita ko or paniniwalaan ko lang pag naintindihan. Mahirap po yun kasi paano lang? Ang material na bagay ay nag-fail. Diba? Sabi nga ng Biblia, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life, all of these are fading. All of these are passing. Hindi po siya mananatili. Yung mga siga dati, malakas, puno ang katawan, tatanda po siya. Di ba ang sabi ng kata, I dare not trust the sweetest frame but only lean on Jesus' name. Dahil yung mga bagay na worldly, fleshly ay nag-fail. Ultimately, lahat tayo namamatay. Ultimately, lahat tayo matatanggalan ng trabaho. Ultimately, lahat tayo ay hihina. Ultimately, lahat ng ito ay mawawala. At kung nakalagak yung ating pag-asa at pananampalataya sa mga bagay na nandito sa mundo, ang patutunguhan ay kamatayan. O sige, sabihin natin sa ibang paraan, tatapusin lahat ng kamatayan yung mga inaasahan natin. So pag hindi natin maaasahan yung mga hindi naniniwala, yung inaasahan nila, hindi nila maaasahan dahil lahat ito ay tatapusin ng kamatayan. Doon ang katapusan. Ang problema, hindi natatapos ang ating buhay, ang ating existence, ang ating pagiging sa kamatayan. Pag tayo ay namatay ng pisikal, tayo ay haharap sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ngunit kung tayo ay there is now no condemnation, wala na tayong kaparusahan dahil tayo ay na kay Kristo at tayo ay lumalakad ayon sa Espiritu. At ang ating mind ay nakaset sa banal na sa mga bagay ng banal na Espiritu which is nagle-lead sa life and peace. So tayo ay buhay, ngayon tayo ay physically buhay. Tayo pa rin ay buhay pagkatapos ng ating buhay dito sa mundong ito. Sa verse 7, for the mind that is set on the flesh is hostile to God. So makikita po natin kanina na sa previous verses na walang middle ground. So dito sa verse na ito is walang middle ground. Saan ba yun? Kalimutan na. Walang middle ground. Tayo ay nasa fleshly, sinful, or tayo ay nasa spirit. Wala pong middle ground. Tayo po ay pinanganak na dead, spiritually dead. At kung tayo ay naniwala sa gospel ni Jesus Christ, tayo ay binigyan ng buhay ng Diyos. So wala pong middle ground. Hindi po tayo indifferent. Hindi po tayo pwedeng walang pakialam. Ang sinasabi po ng verse 7, for the mind that is set on the flesh is hostile to God. Yung kaisipan
na nakatuon sa mga bagay ng laman ay hostile to God. Kalaban ang Diyos. For it does not submit to God's law. Hindi po siya susunod sa batas ng Diyos. Hindi dahil sa kaya niya ito pero hindi niya lang gagawin. Hindi po ganoon. Indeed, it cannot. It does not, ayaw. Indeed, it cannot. Hindi kaya. Sunod po yun, no? Sa Matthew 6:24, sinasabi niya ni Jesus Christ that no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other. Diba? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other. Or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. If a man not in submission to God, he is or will be hostile to God. Only God's grace through Jesus can grant us the capability, yun po yung kakayahan, and volition, yun po yung kagustuhan, to submit Him. So isa po sa concept no na yung capability, yung kakayahan, and volition, yung kagustuhan. So sa verse 7 yung sinasabi, for it does not, ayaw, it does not submit, ayaw sumunod. Indeed, it cannot. Walang kakayahan. So yung does not, yun po yung volition. Indeed, it cannot, yun po yung capability. Ayaw at walang kakayahan. So nung wala pa tayo kay Kristo at tayo ay na-expose sa gospel at ni-reject natin ang gospel, tayo ay hostile to God. Yung po yung dati nating estado, nung hindi pa tayo naniniwala sa Diyos. Kaaway po tayo ng Diyos. At galit po tayo sa Diyos. Hostile to God. Yun din po yung mga hindi naniniwala. So makikita niyo po sa YouTube, kung mahilig po kayo sa mga diskusyon or debate or ganung bagay, madami po ang galit sa gospel or galit sa Diyos ng Biblia. Madami pong nag-aaral ng Biblia para kalabanin ang gospel, para kalabanin si Jesus. Na-master na nila ang Biblia para lang makakita ng ibabato sa Kristiyano para makuha siya at makumbinsi siya na hindi Diyos ang Diyos. So makikita po natin, ayaw at hindi kaya. Those who are in the flesh cannot please God. Sa verse 8, parang sinamarize lang ni Paul pa na po, na living according to the flesh will set a mind on the things in the flesh, leading to death, does not and cannot submit to God's law, and cannot please God. So yun po yung sitwasyon ng isang hindi naniniwala sa magandang balita. So as application po natin, naranasan po natin itong ganitong pag-iisip. Ngayon po, naiintindihan natin kung paano sila mag-isip dahil once upon a time, nandun din po tayo. So sa pag-share po natin ng magandang balita, unawain po natin yung kalalagayan nila. So makakakita po tayo ng mga taong hindi pa nagmamanifest yung hostility nila sa Diyos dahil hindi pa sila nag-challenge. So sa ating buong kalooban na pag-share sa kanila ng gospel, maunawaan po natin na masasaling po natin sila or
mahihipo mo yung atay, or parang gano'n. Ma-offend mo sila. May mga point na gano'n. Kaya po dapat aware tayo na ang gospel ay ano yung stench from death to death and from life to life. May mga taong uh, ang tingin sa atin is kalaban tayo dahil sila ay prophet. Pero sa ating pakikipag diskusyon, ipaabot natin sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Dahil tayo din po ay inabot ng mga taong ganun, na nagmamahal sa Diyos at gustong i-share yung meron sila sa atin. So living according to the flesh will set a mind on the things of the flesh, leading to death, does not and cannot submit to God's law and cannot please God. So verse 9, you however, ikaw na nagbabasa, ikaw na Kristiyano, ikaw na nasa Bible study, you however are not in the flesh but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. So the Spirit resides in all believers. He is our seal that we truly belong to Jesus. Yun po yung sinasabi ng Ephesians 1. Na God the Father planned salvation, Jesus Christ redeemed Christians, and the Holy Spirit sealed them. Yung banal na spirito po yung selyo ng isang tao na siya ay pag-aari ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Na ang isang Kristiyano ay miyembro ng pamilya ng Diyos. So minsan po, inaakusahan po ang isang Kristiyan na sa ibang simbahan na kulang ang pananampalataya o hindi ka nag-speaking tongues, wala sa iyong banal na spirito. So yung po mga maling turo na nag-create ng first class tsaka second class Christian. Na wala kang ganito, wala kang ganyan. Ang sinasabi po ng ating verse is, you however are not in the flesh. So hindi ka nasa flesh, but in the spirit. Nasa banal na spirito. If in fact, the Spirit of God was, kung tunay nga na ang Spirito ng Diyos ay naninirahan sa iyo. So importante na naninirahan sa isang Kristiyano ang banal na Spirito. Or baliktarin natin, hindi Kristiyano ang isang tao walang banal na Spirito. Para sa atin na hindi nakakita ng banal na spirito, yung katotohanan, naniniwala tayo sa magandang balita, inilagat natin ating pananampalataya kay Kristo, meron tayong banal na spirito. Or nananahan natin ang pangatlong persona ng nag-iisang Diyos. Sinasabi dyan, anyone who does not have the Spirit of Christ, Spirit of God, Spirit of Christ, ang Espiritu ng Diyos Ama at ang Espiritu ng Yesu Kristo ay ang banal na Espiritu. Kung wala sa atin ang banal na Espiritu, hindi tayo kabilang. Bago ka mang Kristiyano o matanda ka mang Kristiyano, pareho tayong pinananahan na banal na Espiritu. Yun po ang kaibahan natin sa buong mundo. Hindi po ito isang mataas na kalagayan sa Kristiyano na ako ay pinananahan ng banal na Espiritu at ako ay mas Kristiyano kaysa tayo. Hindi po ganun. Ang basic common denominator ng bawat Kristiyano na naglagak ng pananampalataya kay Kristo ay siya ang pinanahanan na ng banal na Espiritu. Yun ang marka ng isang Kristiyano sa paningin ng Diyos. Ikaw ay pinanahanan na ng banal na Espiritu. Ikaw ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Ikaw ay citizen ng heaven. Mamamayan ng langit. So, importante po ito. Ito yung opposite ng mga tao na nasa laman. Mga taong naniniwala, namumuhay according to the flesh. So, verse 10. But if Christ is in you, kung si Kristo ay nasa iyo, although the body is dead because of sin, the spirit is life
because of righteousness. So para conflicting na idea, no? But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. So maalala niyo po sa huli nating pag-aaral, merong conflict, merong law of sin sa body, but in the mind and spirit, may law of the spirit sa mind, pero may law of sin in the body, yung mga principle, yung authority, so merong struggle. Pero ang sinasabi dito, kung ikaw ay Christian, but if Christ is in you, although the body is dead because of sin, at katunayan nga po, ganun ang mangyayari sa ating lahat, mamamatay ang ating lupang katawan, ngunit, ang banal na spirito ay buhay. Dahil sa, because of righteousness. Righteousness ni Jesus. Ang nag-iisang righteousness na kalugod-lugod sa banal na Diyos ay ang righteousness ni Jesus na iginawad sa atin. Samantalang ating kasalanan ay iginawad kay Jesus at pinarusahan. So makikita po natin na napakaganda ng magandang balita. Maganda ang magandang balita. Na ang ating pag-asa ay hindi lamang dito, kundi pagkatapos ng buhay niya. Hindi po ba? Verse 11, if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. Kung ang Holy Spirit ng Diyos Ama na binuhay si Jesus galing kamatayan ay nananahan sa iyo, if ang Diyos Ama who raised Christ Jesus from the dead, na nagbuhay kay Jesucristo sa kamatayan, I will also give life to your mortal bodies. So ang Diyos Ama mismo ay bibigyan ng buhay ang iyong mortal na katawan through the Spirit who dwells in you. So hindi po ba napakaganda nun? Na kahit na sa verse 10, although the body is dead because of sin, sa verse 11 is the Spirit of him who raised from Jesus from the dead, who raised Christ Jesus from the dead, will also give life to your mortal body through the Spirit who dwells in you. So mapapansin po natin na ang tatlong persona ng nag-iisang Diyos ay hindi lamang ililigtas ang ating kaluluwa, bibigyan din tayo ng katawan. So yun po yung pag-asa natin. So maganda po yung hindi ko na akong nilagay, pero ito po yung sinasabi sa 2 Corinthians 5 verses 1 to 5. 2 Corinthians 5 verses 1 to 5. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, so alam natin, Tagalog ko, for we know, dahil alam natin, na that if the tent that is our earthly home is destroyed, na yung tolda na ating pinananahanan dito sa mundo ay masisira, ito po yung sinasabi ni Paul na yung ating katawan. We have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heaven. So ang isang term nga po na sinasabi na the Son of God tabernacled with us. Yung pagtira sa tolda is another way ng saying na namuhay kasama. So namuhay si Jesus sa katawang tao. So ito po yung pinatutukal ito. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, yung katawang lupa natin ay masisira, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heaven. So yun po yung sinasabi ng verse 1, 2 Corinthians 5. Verse 2, for in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling. So yung pong pag-asa ng Kristiyano na in this tent, sa ating lupang katawan, sa ating
patungo sa kamatayan ng katawan, we are longing to put on our heavenly dwelling. We groan, nagrereklamo tayo ng yung groaning is yung silent na complain na bakit ganito, bakit ganyan. Longing to put on our heavenly dwelling. Namamag-asa tayo na ibigay sa atin ng Diyos yung katawan na makalangit. If indeed by putting it on, we may not be found. So isipin mo, hindi ka espiritong lulutang-lutang sa presensya ng Diyos. Hindi, bibigyan ka niya ng katawan na karapat-dapat sa isang tagalangit. For while we are, sa verse 4, for while we are still in this tent, we groan being burdened. So tayo po ay naghihirap at nabibigatan, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal will be swallowed up by life. So habang nasa katawan tayo na ito, tayo ay nahihirapan, tayo ay nabibigatan, hindi dahil tayo ay tatanggalan ng katawan. Ngunit pagdating sa langit, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. So itong mortal na katawan na ito, it's hindi na itong katawan na ito, kundi lulunukin siya na buhay, may be swallowed up by life. Yung ating katawan sa langit ay katawan na may buhay at hindi na mamamatay. Verse 5, He who has prepared us for this very thing is God. Siya na naghahanda sa atin para sa bagay na ito, para sa katawang immortal, is God, ay ang Diyos, who has given us the Spirit as a guarantee. So yung banal na Espiritu na nananahan sa atin ay yun yung ebidensya na tayo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, hindi buhay na walang hanggan na Espiritu ka lang patutang-lutang sa langit, kundi meron kang katawang karapat-dapat sa langit. Katawang kayang tumayo sa presensya ng Diyos at makita ang kaluwalhatian ng Diyos. So, ganun po yung pinangako sa atin. So, in comparison sa mga tao, ganun yung bumuhay sa flesh, ang isip nila ay nakatuon sa makamundo, at ang destinasyon ay kamatayan. Hindi po ganun ang mga taong naglagak ng paniniwala nila kay Jesus. So then, brothers, we are debtors. Tayo ay mga may utang, not to the flesh, hindi sa laman, para mamuhay. Nakita niyo po yun na napakaganda ng ipinapangako sa atin ng Diyos. At ngayon pa lang nakikita natin yung mga bunga. Na yung pag-asa natin ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Yung ating paniniwala kay Jesus ay nagbabago sa ating pag-iisip na may struggle man, marami mang problema, makikita nila tayo naman pag-asa. So sa verse 12, what God has given us by His grace is far more precious, mas higit na mahalaga than what we think the flesh can offer. Ang buhay, according to the Spirit in Christ Jesus, ay mas precious, mas mahalaga kesa sa kung anumang iniisip natin na kayang i-offer ng laman. That only leads to death. Wala tayong utang, we do not owe anything to the flesh. So we should not live according to the flesh. So nandun pa rin po yung struggle, nandun pa rin po yung minsan nagkakasala tayo, pero hindi na po natin kaluguran ang mamuhay sa kasalanan dahil binigyan na tayo ng Diyos ng mas higit pa. At sisiguraduhin niya na ibibigay niya hanggang langit ang lahat ng pinangako dahil ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu.
Tayo po ay manalangin. Ang banal, Diyos makapangyarihan, maraming salamat po na pinapakita niyo po sa amin ang mga bagay-bagay na ito. Salamat po sa inyong grasya at salamat po sa inyong habag na hindi niyo po binigay sa amin ang nararapat na sa amin, ang kaparusahan sa walang hanggang kamatayan sa impyerno, ngunit kayo po ay naging mahabagin. Pinadala niyo po ang inyong anak na si Jesus para kami ay hipuin at magtiwala sa Kanya sa inyong kaluwalhatian. Ito po ang dalangin sa matamis niyang pangalan. Amen.